Senator Amy Marcos, opisyal nang kasama sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mainit na tinanggap ng mga Ilocano si Senator Amy Marcos sa isang pagtitipon. PBBM, itinaas na ang kamay ni Senator Amy Marcos, tila nagpapahiwatig ng kanyang pagsang-ayon sa nominasyon ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mabuhay ang alyansa, mabuhay ang bagong Pilipinas. Pero bakit para bang may duda ako nung nakita ko tong picture na to, na magkatabi ng magkapatid at tinataas ni President Bongbong Marcos ang kamay ni Senator Amy Marcos. Don't get me wrong, hindi po sa hindi ako natutuwa. Magkapatid po yan eh. At magandang makita na sila ay nagkasama at nagkaisang muli. Pero, hindi po maaalis na magkaroon ako ng duda at pangamba dito sa ginawa ni Senator Amy Marcos. Bakit siya bumalik sa alyansa ni PBBM? Hindi ba nung unang pinakilala ni President Bongbong ang kanyang lineup ng senatorial para sa 2025 elections, hindi po umattend si Senator Amy Marcos. Parang the following day naglabas siya ng pahayag na siya ay kumakalas sa alyansa at tatakbong independent. Bakit suddenly nagbabalik siya? Ang dami pa niyang dahilan kung bakit siya kumalas sa alyansa. Tapos ngayon makikita natin na babalik at babalik din pala siya sa alyansa ni President Bongbong Marcos. So kahit papano, hindi po maalis ang duda sa marami pong mga Marcos loyalist. Meron po akong maliit na listahan dito na sa palagay ko ang mga dahilan kung bakit nagbalik si Amy Marcos sa alyansa ni PBBM. Ito po ay sarili ko lang obserbasyon, okay? Pwede kayong sumang-ayon, pwede rin namang hindi. Unang-una rito sa listahan ko, dahil ba sa mahina siya sa survey? Dahil kung mapapansin po natin, ilang beses na pong naglabas ng senatorial preference survey ang mga survey firms tulad ng Pulse Asia, SWS, Tangeray, Okta Research, at madalas si Amy Marcos ay nasa number 10, 11, 12, at may mga pagkakataon pa na siya ay ligwak sa Magic 12. Hindi kaya siya bumalik sa poder ni PBBM ay para manligaw ng boto, para umangat-angat naman siya dahil nanganganib po talaga si Amy Marcos at posible pong siya ay maligwak. Pangalawa sa listahan ko, hindi kaya napapansin din ni Amy Marcos na hindi siya welcome sa kampo ng mga DDS. In fact, may mga DDS vloggers pa na binabakbakan si Amy Marcos. Hindi ba't meron isang attorney sa kampo ni Duterte na sinabing hindi welcome si Amy Marcos at pinipilit niya lang ang sarili niya sa mga Duterte? Hindi kaya nagising si Amy Marcos sa katotohanan na hindi siya kailangan ng mga Duterte sa kampo nila? Dahil ang tingin ng mga loyalista at ng mga DDS ay namamangka sa dalawang ilog si Amy Marcos. So sa tingin ko, magdududa rin ang mga DDS sa loyalty ni Amy Marcos. Dahil sabi nga sa Biblia, you cannot serve two masters. Ibig sabihin, hindi pwedeng dalawa ang iyong kinikilingan, kinakampihan at sinusuportahan. Dahil darating ang pagkakataon na you will betray one of them. At yan ang tingin ng maraming loyalista sa ginagawa ni Amy Marcos. Iniwanan niya si PBBM para suportahan ng 100% ang mga Duterte. Pero ano ang ganti ng mga DDS sa kanya? Mula dun sa attorney na hindi siya welcome, sa mga DDS vloggers na tinitira si Amy Marcos. Dahil kung tayong mga loyalista nagdududa kay Amy Marcos, di lalo na ang mga DDS. Dahil iisipin nila na nag-iispiya lang si Amy Marcos. Pero at the end of the day, kay Bongbong Marcos pa rin siya dahil sila ay magkapatid. Pero ang pinakaduda ko sa ginawang ito ni Amy Marcos, kaya siya nagbalik kay President Bongbong Marcos, siya ay humihingi ng boto para siya ay makabalik sa Senado para masiguradong mahadlangan niya ang impeachment ni Sara Duterte. O hindi ba, may binitawang salita si Amy Marcos nang sinabi niyang lalabanan niya hanggang dulo ang impeachment. Kung maliligwak siya sa darating na eleksyon, paano pa niya maipagtatanggol si Sara Duterte sa impeachment? I hope I am wrong. Kaya siya bumalik kay President Bongbong Marcos para makasiguro siyang makakabalik siya sa Senado para ipagtanggol si Sara Duterte. At paano kang hindi magdududa kay Amy Marcos
Noong February 6, meron po siyang pahayag. Sabi niya, ayoko ng gulo. Sa dinami-rami ng problema natin, sa harap ng dinaranas ng mamamayang Pilipino, matataas na presyo't bigas, kawalan ng trabaho at kulang na sweldo, sa kakulangan ng tulong sa magsasaka, PWD at seniors, impeachment ba at destabilisasyon ang solusyon? Nakakahiya. Bagkus, harapin ang dumarami at tunay na problema ng bayan. Kung lilimiin mo itong sinasabi ni Amy Marcos, parang nakukulangan siya sa ginagawa ng kanyang kapatid. Parang hindi niya nakikita ang hirap ng trabaho ni President Bongbong Marcos para lang iangat ang buhay ng bawat isang Pilipino. Para bang itong mga binanggit niya ng mga problema ay wala nung panahon ni Duterte na ngayon lang nagsulputan nung panahon ng kanyang kapatid. Tapos tatanungin niya, impeachment ba at destabilisasyon ang solusyon? Bakit man ang Amy? Hindi ba kasama sa problema ang mga Duterte? Sino ba ang unang nanggulo sa gobyerno ni President Bongbong Marcos? Hindi ba ang mga Duterte? Sino ba ang kumalas sa Uniteam? Hindi ba si Sara? Sino ngayon ang nag-umpisa ng destabilisasyon? Isang pahayag naman ni Amy Marcos nitong February 10. Sabi niya, and I think he is referring to his brother, manindigan ka sa sarili mo at huwag maniwala sa mga nakapaligid dyan. Kasi bata pa ako, sinasabi ko na sa tatay ko, ang Malacanang ay snake pit. Ngayon, taon ng ahas, dumami sila. Kawawa naman, nakapaligid dyan, nakapulupot sa kapatid ko. Yun lang, manindigan siya, magpakatibay siya sa sarili niya. Alam niya ang dapat gawin. Alam pala ni President Bongbong ang dapat gawin eh. Bakit mo siya tinuturuan? At ano ang ibig sabihin nitong iyong pahayag? Manindigan ka sa iyong sarili at huwag maniwala sa mga nakapaligid dyan. Kung talagang concern ka sa kapatid mo, hindi mo kailangan isa publiko itong iyong nararamdaman. Pwede mong kontakin si Bongbong Marcos dahil kapatid ka niyan, ate ka niya. Sabihin mo sa kanya ng personal kung ano ang obserbasyon mo. Hindi yung gantong parang pinalalabas mo na walang sariling paa, walang sariling paninindigan si President Bongbong Marcos. Hindi mo man nakikita ang ginagawa niya para sa bansa natin? Wala ka bang nakikitang progress? Ang nangyayari nito, gusto mong manduhan si President Bongbong Marcos. Abay, ikaw na lang ang magpresidente. Bakit hindi mo hayaan si Bongbong Marcos na magpalakad ng bansa natin dahil siya ang presidente? Huwag mong ipilit ang sarili mo yung mga gusto mong mangyari kay President Bongbong dahil meron siyang sariling pag-iisip. Ang nangyayari tuloy, naniniwala yung mga kalaban ni President Bongbong Marcos at ipinakakalat nila na weak leader ang kapatid mo. Imbis na bigyan mo ng suporta si Bongbong Marcos at pagandahin mo ang kanyang imahe lalo na sa mga kalaban, ikaw mismo ang nagbibitaw ng mga gantong salita na nagpapahiwatig na ang kapatid mo ay mahina, walang paninindigan at hindi marunong mamuno ng ating bansa. Kaya tuloy, anong sinabi ni Sara Duterte? Hindi daw marunong magpalakad ng bansa si President Bongbong Marcos. Ikaw ba naman ang makarinig ng ganito sa mismong kapatid mo eh? So ang ginagawa ng kalaban, ginagamit ang mga salita ni Amy Marcos para sirain si Bongbong Marcos. So in one way or another, kasama si Amy Marcos sa paninira at pagbagsak ng kanyang kapatid. Meron pang isang statement si Amy Marcos. Sabi niya, yung sa impeachment, yung sa ICC, ayoko kasi ng gulo. Kaya sinabi ko na lalabanan ko yan hanggang dulo. Ayoko ng ganyan eh. Maski yung kay Bongbong, ayoko rin ng gulo. O nakita nyo sa statement ni Amy Marcos, para bang siya ang presidente? Ayaw niya ng gulo. O di anong gagawin mo, Amy Marcos? Ayaw mo ng impeachment, ayaw mo ng ICC, lalabanan mo yun hanggang dulo, ayaw mo ng ganyan, maski yung kay Bongbong, ayaw mo rin ng gulo. Ayaw mo nga ba ng gulo? Eh bakit sumusuporta ka sa mga Duterte? Sabi mo pa, ipagtatanggol ko yung kapatid ko kung mga destabilisasyon, revolutionary government, BBM resign, kung ano-anong kalokohan. Palagay ko, aksaya lang ng panahon niyan at pera. Ipagtatanggol daw niya si President Bongbong Marcos sa destabilization. Eh ano ba ang ginagawa ng kabilang kampo ay ni Marcos? Sino ba ang nag-umpisa ng destabilizasyon? Umpisa pa lang ng kampanya nung sinabi niyang ang kapatid mo ay addict at nagko-cocaine. Umpisa yun ng destabilisasyon ni former President Rodrigo Duterte sa administrasyon ni President Bongbong Marcos.
So, kaninong destabilization mo ipagtatanggol? Si Bongbong Marcos. Kaninong nag-umpisa ang destabilisasyon? Sino ang mga nagtatawag sa mga militar para mag-aklas? Sino ang nag-uutos sa mga Pilipino na wag na magbayad ng buwis? Sino ang sumisira sa pangalan ni President Bongbong Marcos? Hindi ba yung sinusuportahan mo? So nagtataka ako rito sa sinabi ni Amy. Ipagtatanggol niya si President Bongbong Marcos sa destabilisasyon. Sabi pa niya, sa revolutionary government. Sino ang gustong ihiwalay ang Mindanao? At pag nahiwalay ang Mindanao, sino ang mamumuno doon? Si former president? Sa BBM resign daw. Sino ang nagpunta sa rally na nagsisisigaw yung mga DDS ng BBM resign? Hindi ba kayong dalawa ni Sara Duterte? At nakita pa sa camera na naghahagik-gikan kayo habang ang kapatid mo ay binabalahura at minumura sa stage. Yan ba ang sasabihin mong ipagtatanggol mo? At sabi mo, sa kung ano-anong kalokohan, ano kaya mga kalokohan? Yung minura ang kapatid mo at wala kang sinabing pagtatanggol kay President Bongbong Marcos, bagkos ang sinang-ayunan mo pa ay si Baste Duterte? Nung sinabi ni Sara na ipahuhukay niya ang tatay mo at isasaboy ang kanyang labi sa West Philippine Sea, may narinig ba kami sa iyong ni isang pagtatanggol sa pamilya mo na to, hindi lang basta kay Bongbong Marcos, dahil ang apektado rito ay ang pamilya mo. And I'm sure hindi mo na pinarating kay dating unang ginang Imelda Marcos ang pinagsasasabi nitong si Sara Duterte. Ano ang magiging pakiramdam ng nanay mo kung nalaman niya yung sinabi ni Sara na ipahuhukay ang labi ng kanyang asawa at isasaboy ang kanyang labi sa West Philippine Sea? Nung pinagbantaan ni Sara Duterte si President Bongbong Marcos, si First Lady Lisa at si Speaker Romualdez, may narinig ba kaming pagtatanggol mo? Wala. Okay, wag mo na ipagtanggol si Speaker Romualdez, wag mo nang ipagtanggol si First Lady Lisa Marcos, yung kapatid mo. Pinagbantaan na, pero ni isang salita, wala kaming narinig sa'yo na pinagtanggol mo ang kapatid mo. Tapos sasabihin mo na hanggang sa dulo, ipaglalaban mo ang impeachment ni Sara Duterte. Sino ang hindi sasama ang loob? Nakakatuwa pong tignan na magkatabi sila na inaangat ni President Bongbong ang kamay ni Senator Amy. But again, maaalis niyo ba sa akin na pagdudahan ang totoong intensyon ni Amy Marcos kung bakit siya nagbalik kay President Bongbong? Inuulit ko po, sariling obserbasyon ko lang po ito, sarili kong opinion. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.